gusto ko maging pare. Bakit? Di ba lagi sila naka-dress? Nakapadang na ako. Oh my God. Yun yung dahilan. Oo, yun. Tapos ano pa ba yung mga ayoko maging pilot, ayoko maging doktor. Basta gusto ko maging teacher. Na nakapalda. Na nakapalda. Best friend. Maraming salamat sa mga subscribers namin ng Bex Squad sa hanggang ngayon panonood sa amin. Hi Dreamers, this is Jerry Salvador and welcome to the Pillow Talk where dreams get unplugged. Sobrang excited po ako sa ating guest ngayon kasi ang dami po nila and sobrang funny nila na magkakaibigan. Let's all welcome Bex Friends! Hi! Hi, Yan. Dreamers! Hi Dreamers! Hi, Ayan, Dreamers! welcome Hi, po Dreamers. to the Pillow Talk. Hi, And- Dreamers! Welcome to your nightmare. Hi! Ito. Sis, ikaw ang beautiful nightmare. Yes, love it. So, congratulations po pala dahil sinelebrate yung inyong 5th anniversary as Yes. Bex Thank Friends. you. Maraming salamat sa mga subscribers namin ng Bex Squad sa hanggang ngayon panonood sa amin. Yes, mga BF. Mga Yan. BFs. Gusto kong i-ask sa inyo, kamusta naman yung nafe-feel nyo na 5 years na kayong magkakasama at nagba-vlog together? Actually, it's overwhelming. Wow! Very Akala mo talaga nag-i-English? Hindi. Kasi naiya ako pag nag-Tagalog ako. Uy, Taglish naman tayo dito. Okay lang Kahit yan. ano lang. Hindi, masaya, syempre. Nakakatuwa. At saka, totoo yun, nakaka-overwhelm. Kasi hanggang ngayon, marami pa rin nanonood sa amin. 5 years, kasi di ba yung iba hindi naman naglalas ng 2 years, ng 3 years. Kami naka 5 taon. Kaya, for me, para sa aming tatlo, masaya kami. At Yeah. saka, nagpapasalamat kami. Yes. Kayo naman, Miss O. Yung parang sinabi lang din niya. Copy-paste. Sobrang hindi pa rin tama siya. Hindi ako makapaniwala na parang umabot kami ng 5 years. Yung parang, tas ganun na pala siya katagal. Parang ang bilis lang kasi 'di ba nag-start kami pandemic, 'di ba? Tas ngayon 5 years na kami. Kaya nga nung nag-celebrate kami, sabi ko, shucks, ang talagang namin, mag-anniversary na tayo. Akala the usual anniversary lang. Tas bilang, oh my God, sabi ko 5 years na. So kailangan maganda yung isang buong buwan i-celebrate namin. So kaya nagkaroon kami ng month-long celebration ng vlog. Hindi, kasi usually dati pag first year, second year, isang vlog lang. Pero this year, since 5 years kami at feeling namin milestone na yun sa amin, ginawa namin month-long celebration. Maraming salamat sa aming mga subscribers. Yan. Yes, mga BF. Kitty. Yes, yung gano'n rin sinabi nila. Copy-paste din. Saka parang at home ko Oo, nakahiga Of ako. course. Para makakatulog na ako. Go lang. Feel at home talaga tayo dito. Hindi, ganun din. Yung, tsaka mas since 5 years na, mas i-upgrade kami dapat. Kasi nakakahiya kasi mga na-viewers namin, mga OFWs, ang dami nagsasabi, may mga sakit. Kumbaga parang kami daw yung happy pill nila. Yeah. So, siguro kailangan namin mag-improve pa din. Kahit na 5 years na kami. Speaking of, kamusta naman yung growth nyo as individuals na 5 years nga from before tas sa ngayon? Paano kayo nag-grow? Alam mo, siguro ako yung pinakamadaldal talaga sa amin. Kami yung dalawa ni Miss. Si Mami kasi talagang gusto Shy siya ng mga type. tao na medyo quiet, Yeah. medyo tahimik tumatawa. Kasi lakas yan tumawa. Si Miss O, talaga nakita ko yung growth niya. Kasi as a manager namin before sa Punchline and Laugh-Line, sobrang tahimik lang siya. Nakikipagkwentuhan lang yan pag lasing. Kaya nakita ko yung growth niya na ang galing ni Miss O. Talagang nagsasalita siya para sa vlog namin. Nag-transform. Ganun. Oo. Malaki yung transformation niya. Anong masasabi nyo dun, Miss? Oo, ayun din, yung parang kahit ako hindi ko rin mapaniwalaan yung sarili ko na kinaya ko to. Kasi talagang sobrang hindi kaya ang dami nagtatanong kahit before pa, ayaw mo mag-perform sa stage, sabi ko hindi kasi ako talaga yan. Mas okay ako behind the camera, yung ganun. Kaya lang eventually, pag nagbablog ka, kailangan mong harapin yung fear mo na kailangan mo magsalita, magkwento, mag-express ng sarili mo, hanggang sa eventually na-overcome ko yung takot na yun. Kaya eto na ako ngayon. Mas medyo madaldal na ako kumpara before. Yun. At saka nakakatawa pa yung times na
nag-perform na sila kasi kailangan sa racket mag-perform sila. Oo. Kinaya na nila yun. Biruin mo, kinuha kami sa isang event as performer. Sabi ko, so kumanta na kami. Oh. Tawa-tawa kami kay Miss Ona sa kanya. Nakipag-engage kami sa Sa mga resort yun, bagong audience, resort. ganun. Kasi usually, si Miss O, halimbawa, may racket siya kasi manager siya. Siya yung, sa kanya nagbubook yung mga tao. So, siya yung nagsasama lang sa amin. Kumbaga, talagang ginaguide niya lang kami. Kaya natawa ako kasi siya na ngayon yung nagpe-perform na hindi Yes. ka naman talaga ginagawa. Imagine mo, di ba, yung boss mo, Oo. di ba, parang biglang siya na yung Performer mo na. gumawa ng trabaho. Yes. So, nakakatawa. Mm. Kitty naman, ang growth mo. Ay, katulad kasi dati hindi talaga akong sasalita. Eh, syempre, nagsasabihan ako nila MC, nag-advise sila. Feeling ko naman nagsasalita na ako ngayon. Paunti-unti. Kasi Hindi, yung baby at saka, kasi. ang growth ni Kitty, mas malakas na siyang uminom. Ayun yung growth. Oo. Hindi, naman? mas nag-improve din naman yung kanyang ano. Kasi parehas lang naman kami ni Kitty before, di ba, na tahimik. Pero since 5 years na siya sa pagbablog, mas marunong na siyang sumika ng Sumika. content. True. Kayo ang ang presentation. Kayo ang beautiful Ano lang siya, yung smile, smile, yes, tawa-tawa. aura-aura, ganon. May sasabihin ka? Wala na. No! Pero simulan muna natin kung paano kayo nag-start. Kasi diba, from Bex Battalion, sila yung nagsabi sa inyo na mag-vlog din. Can you share us the story? Ikaw na. Siya na lang. Nung start yun nung pandemic talaga. Kasi nasa isang condo kami ni Chad. Ngayon sila, sumasama-sama sila pag shoot yung Bex Battalion sa condo. So, nagbibigay ng moment sila, Chad. O, magpakita kayo ng ano dyan. Magpakita kayo muna sa amin. Kayo mag-introduce, kayo gumawa ng question, kayo So, ang ending, napag-isipan nila na ba't hindi natin gawan sa itong tatlo ng isang channel nila. Mm. So, doon nag-start talaga nung pandemic. Yung pandemic. Tapos kasi, di ba, nagkaroon ng Bex Battalion House. Ngayon, tumira ako sa San Mateo, mag-isa ako. Eh, napapanood din. Kasi yung mga panahon din, di ba, parang uso yung live. Yung mag-Facebook live ka kasi maghingi ka ng mga pa-Gcash, yung mga ganun ba? Pa-send. Ngayon, parang siguro na nahabag yung mga si Ate MC at si Kuya Chad na kawawa naman si Tonton mag-isa. So, nung nagbubuo sila ng Bex Battalion House, dinalan sabi niya, dito ka na lang sa amin. Since sobrang laki ng bahay eh. May isang kwarto na available doon. Sabi nila, sumama daw ako sa Bex Battalion House. In-adopt na kayo. Oo, tapos Miss O, ganun din yata. Paano ba nangyari si Miss O? Hindi, ganun din. Since binuuna nila yung group natin as Bex Friends, so sabi nila, dito na kayo tumira para mas madaling gumawa ng content. At saka kasi di ba since pandemic, pupunta ka sa isang lugar, ang dami pang kailangan gawing permit, ganito, ganyan, mga test, para lang makapunta ka sa ibang lugar. Pero since nandun na kayo sa isang lugar, hindi nyo na kailangan gawin yon. Saka para mas, yung accessibility ng bawat isa na madali na lang gumawa ng content. At Since saka magkakasama. Yung main thing na kaya binuo yung vlog namin kasi yung panahon na yun, wala kaming hanap buhay eh. Kasi di ba wala kaming work. So, si Kitty nag-office pa rin naman siya. So kami, wala kaming income. So, napag-isipan niya ni Ate MC tsaka ni Kuya Chad na, sige, bigyan natin sila na maging income, maging vlogger sila. Oo, wala kaming, kasi nahinto yung work namin sa comedy bar. Si Kitty, hindi naman siya, work from home lang siya. Pero kami ni Tonton, Pero half na rin yung sahod nun. Na-cut off na sa half yung sahod kasi nga pandemic. So parang need So, ng malumiit more pa rin yung ano mo. Diba? extra income, Mm-mm. ganyan. So, ba't naisip na kayong tatlo yung ipagsama-sama? Dapat talaga, kami dalawa ni Tetay. Sabi ni Kuya Chad, si Chad Kini, sabi niya, si Tetay kayang mag-stand Mag-solo. alone. Yeah, okay. So, since yung dalawa naman, pwede ako isama sa kanila. Para balance. Mm-mm. Kasi kayo yung performer Nasa talaga, ganyan. actually, 4 kaming nag-start as Bex Friends. Kasama namin si Arkian, yung isa pang member before. Kaso, si Arkian, nagtagalan siya parang mga ilang buwan lang, no? Oo. At saka si Arkin kasi, ex siya ni Kuya Chad. So, Ah. wala rin siya ginagawa that time. Ay, pero work from home din. Tapos kasama din namin palagi. So, sinama siya sa vlog namin.
Pero hindi na nag-work Oo. after Hindi na. kayo na yung naging solid na tatlo. Mm-mm. And ito na nga, nabuo ang Bex Friends. Yes. Thank you for sharing. Pero ngayon, hot seat or hot bed natin kayo isa-isa. Ano gagawin mo sa akin? One-on-one. Wow! Ano naman? So, Yeah, thank naku. you. Yeah, Sa bed ka, pag-share. Tonton. Eto. Baka maluto ka dito. Yeah. Simulan natin with Tonton and then Miss O and then Kitty after. And first on our hotbed, mga kasama natin ngayon dito, isang performer, singer, and napakagaling mag-banter, Tonton! Hi! Yes! Hello! Welcome ulit! Yes. Welcome ulit dito At sa saka ating inayos na bed. natin. Yes! Medyo maluwag na. Ay, mga kagalaw-galaw na tayo. Welcome to Raymond sa Pillow Talk. Raymond. Super cute. Parang mas damula. Sa mga Super millennials, cute. hindi. Napanood pa kaya nila yung ano? Siguro sa millennials. Sa Yes. Anong age mo na ba? Hala, doon nagsimula. Tanda na ako. Ako 30. 34 na ako. 34. Hindi naman tayo nagkakalayo. Kaya Doraemon era. Hindi, sige, Yeah. 28 na nga. Hindi naman halata. Pwede, papasa. So, simulan natin ngayon. So, speaking of childhood, Yes. ano bang dream mo nung bata ka pa? Alam mo, nakakatawa yung dream ko nung bata ako. Basta gusto ko lang yung nakapalda. So, young ka pa. Alam mo na talaga. Oo, na-feeling ko. Kasi, pero yung malaking impluensya rin nung kapatid kong mas matanda sa akin na makeup artist. Kung ba't ako naging bading din. Kasi bading siya eh. Kumbaga ako kasi yung, parang hanggang ngayon naman eh, kung sino yung nakakasama ko, nagagaya ko yung mga ginagawa nila. Ganon. So, growing up, gusto ko talagang maging teacher. Gusto ko maging teacher. Gusto ko maging pare. Alam mo bakit? Nakakatawa ko ba't gusto ko maging pare. Bakit? Di ba lagi sila naka-dress? Nakapadang gano'n ako. Oh my God. Yun yung dahilan. Oo, Ang yun. cute. Tapos ano ba yung mga ayoko maging pilot, ayoko maging doktor. Basta gusto ko maging teacher. Na nakapalda. Na nakapalda. So, yun yung dream. Oo, But yun hindi, gusto ko. pero hindi siya natuloy kasi napunta sa performing. Oo, alam mo siguro, hindi rin ako masipag mag-aral. Oo, pero nakakaintindi, pero hindi ako yung parang gusto kong pumasok. Kasi sa isang linggo, nung kabataan ko nung nag-high school, dapat sa isang linggo may isa akong absent. Dapat, goal mo yun. Parang, kailan kaya ako mag-a-absent? Hindi ko naman sinasabi na tama yun. Yun na yung bata ako nun eh. Siguro kailangan din sa bata, may nag-i-instill sa bata na dapat everyday. Kasi though sinasabi naman siya ng mama ko, pero kailangan siguro, may pinupush talaga na pumasok ka everyday. Kasi, kailangan ipaintindi mo sa bata na kailangan mo yan. Kailangan mo pumasok sa school. Pero nung bata ka, bibo ka na ba? Or hindi pa? Hindi nga eh. Sobrang tahimik ko lang din dati. Nung bata ako yung bata na pag aalis ang mama ko, magtatrabaho, maglalako ng kung ano-ano. Pag sinabi niya pag iniwan niya ako sa tita ko, yung tita ko, sasabihin niya, diyan ka na umupo. Hindi ako aalis hanggat di niya sinasabing umalis ako. Masunurin. Kahit sa school, halimbawa, umuulan. Di ba, syempre, yung mga bata, pag umuulan, uuwi ka agad kasi sarap magpakabasa sa ulan. Ako, hindi ako uuwi. Hihintayin ko may sumundo sa akin para hindi ako mabasa. Ganun ako. Kaya yung mama ko, asan na si Toton ako, hindi pa umuwi yung kasi walang susundo sa kanya. Though hindi hindi ako hinahatid sundo Hindi lang ako umaalis. Ayoko kasing mabasa. Ayoko mabasa yung sapatos ko. Ayoko mabasa yung mga notebook ko. Hanggang ngayon ganun ako. Halimbawa, may binili akong mamahaling gamit. Hindi ko siya i-abuse. Kailangan alagaan ko siya. Kasi alam ko, pinaghirapan ko ito. Bakit ko siya dudumihan? Bakit ko siya babasain? Maingat ako sa gamit. Magandang trait naman yun na hanggang ngayon na-apply mo pa siya. Hanggang ngayon. Tapos yung family mo naman, di ba 4 kayo magkakapatid? Yes. So, yung dalawang older brother ba? Meron akong panganay na kuya. Tapos yung pangalawa, makeup artist. Tapos ako. Tapos yung pang-4, babae na sa Dubai. Yan. Tapos, growing up, paano naman yung family dynamics nyo, ganyan? Siyempre, yung bunso, inggitera sa amin dalawang bakla. Sinusubong kami sa tatay namin. Tayo bakla, ganun, parang kasi tatay ko, ayaw niya nung babading-bading. So paano yun? Siyempre. Nahihirapan ba kayo? Mahirap. Siyempre, ang hirap nung kausuhan ng Spice Girls noon. Hindi ka pwede kumanta ng Spice Girls kasi maririnig ka niya. Bawal. Ganun ba? Hindi naman bawal. Pero iniiwasan namin kasi ayaw niya ng bading eh. Ayaw niya. Pinapagalitan kayo? Pinapalo ganun? kami. Okay. Ganun. At saka stricto talaga. Siya yung tatay na isang sit-sit niya lang alam namin. Kailangan namin umuwi.
Yung para ba kaming mga yung mga dog sa kakahuyan, parang pag sumipol yung may-ari, shh, ganun lang, alam na namin, uwi na kami. Pag sumitsit na yun, uwi na kami. Hanga nga yung mga kapitbahay namin sa amin. Isang sit-sit lang, uwi. Ganun. Pero, kailan na accept? Kasi dalawa kayong Oo, gay sa dalawa. family. So, Mm-mm. paano yun na na-accept ng dad nyo? Alam mo, di ba kumakanta-kanta nga ako? Kasi yung side naman ng mama ko, puro singers, magaganda boses. Hindi ko maparinig sa tatay ko na kumakanta ako ng mga Regine Velasquez songs. Kasi, magagalit na naman siya. Oh. Diyos ko, bawal. Pero nung mga latter part na, nung bago siya mawala, feeling ko tanggap niya naman na. Kasi nung, yun, dying na siya, nasa deathbed na siya, hinahanap niya yung brother kong isang bading eh. So, feeling ko, doon, at saka ako nagbantay sa kanya sa hospital. Nung 16 years old ako noon ako lagi yung kasama niya sa hospital. Feeling ko naman natanggap niya kami. Oh, ang aga na Wala din lang palang confirmation na nawala. anak, tanggap ko kayong bading. Pero, alam mo yun sa sarili mo na, Mafe-feel mo. feel mo, ay okay, nakita na bading kami. Oh, at least may ganun din before Mm-mm. siya mawala nga. Yes. Oh, ganun pala yung naging Oo. childhood. Yung mama ko kasi, dead ba lang, kumbaga support lang siya sa amin. At saka yung mga, may lahi kasing bading yung nanay na side ko. May mga tsahin akong tomboy, may mga pinsan akong bakla. So, kompleto yung pamilya namin. So, parang sanay na din. Ganon. Sanay. Kumbaga, bading siya, okay. Okay. May bakla na naman. Yung pagiging singer din, namana nyo din from Oo. mom's Meron kasi side. akong uncle na singer sa commercial. Ang pangalan niya Arthur Manantag. So, siya yung marami siyang songs noon na pang commercial. Doon ko na, tapos yung isa kong pinsan din, pinsan din, Joel Cruz naman, nanalo siya sa, tanghalan ng kampiyon, bagong kampiyon, or tawag ng tanghalan. Ganun yung mga, si Joel Cruz naman ng pangalan. Wow. So, magagaling talaga kumanta. Oo. Kaya buti namana nyo din kasi nagamit nyo sa work, ganyan. Oo, nagamit. Alam mo, buti nga may boss ako, hindi siguro, hindi ko alam kung anong trabaho ko ngayon. Comedian pa din, di ba? Hindi, tahimik ako, di ba? Ang sabi Ay, ko, oo tahimik nga. ako, mahihain ako. Siguro kaya ako dumaldal kasi kailangan ko siya sa trabaho. Lalo nung pumasok ako ng punchline laugh-line. Kasi ang rule sa punchline, okay, marunong ako kumanta, pero kailangan marunong ka din tsumika, marunong ka din mag-entertain ng guest. Kailangan lahat na gagawa mo. Kasi kung hindi mo kayang gawin yun, ex ka. Oo nga. Pero hindi siya parang natural sa'yo na simula bata. Oo, Hindi mo talaga. na-feel. Tahimik talaga ako. Oo. Mas chismosa pa nga ako. Kaysa madal. Pero nung nag-aaral ka, so, di ba hanggang high school? Yes. So, pwede pa kwento yung education mo Nako, naman. Go! nagdalawang school ako nung high school kasi yung school namin nung una, Muntinlupa Business High School, meron siyang business subjects. So, may mga iba kaming subject like stenography, business math, business English. Di ko kaya yun kasi yung mga normal nga na subject, di ko na kaya. So, hindi ko siya nakapasukan. Nabagsak ko yun. Pag lumipat ako ng ibang school, hindi ako magiging repeater. Kasi, nabagsak ko siya eh. Sa pag-iba, hindi naman siya nakikredit sa ibang school. So, pasado ako sa ibang school. Nag-transfer ako. Nung fourth year Nung na. fourth year na. Naglipat na ako ng ibang school. And then, ba't hindi na Hindi ako nag-college. Kasi siguro, ang first job ko, di ba nakakanta ako? Nag-wedding singer ako. Yung mga kumakanta sa kasal, sa dibu. Yung sa mga gilid-gilid lang. Yung mga habang naghihintay ng guest, habang nagdi-dinner, kumakanta ako. Tip ko 500 pesos. Oh, not bad na nun sa Oo. starting. Oh. Tapos, alam mo, yung sweldo na 500 pesos, ang ginagawa ko, bumibili ako ng mga CD. Uso kasi yung mga CD natin, diba? Yung mga -1. Oo. So, yun ang, okay, bibili ako ng libro ng Harry Potter. Or bibili ako ng ibang mga books. Wow. Mahilig ako magbasa eh. Okay. So, yun yung, hanggang ngayon, nasa akin yung mga libro, tsaka yung mga CDs ko. Yun yung binibili ko pag nakakapag-work ako. So, dahil nag-work ka na, parang doon ba kaya hindi ka na nag-college? Oo, siguro yung parang, wala, siguro kasi, yung mga kapatid ko nag-aral sila. Tapos yung flat sila mass communication, lahat kami, parang pabiba. Mm. So, ako lang, pero kung magka-college naman, gusto ko naman, kaya advice ko sa mga bata, pag pinag-aaral kayo, mag-aaral kayo. Katulad nung nangyari nung pandemic, hindi ko alam gagawin ko. Sabi ko, oh my God, buti nga nag-vlog eh. Kasi kung hindi nag-vlog, baka hindi ko alam kung anong gagawin ko that time. Mm.
Sobra. Malaki yung naitulong ng vlog sa akin. Nung pandemic. Tapos na-boost pa kami nun, di ba? Yeah. Pero nung after mong mag-aral, since nag-singer ka na, nagtuloy-tuloy, paano naman yung nangyari? Paputol-putol pa yun. Kumunta na ako sa bars after nun. Ay, hindi. May Weddings, tas wedding. bars. After nung mga wedding, ngayon, nagkaroon ng singing contest. Ah, Yung nakalaban ko sa singing contest, ako yung nag-champion nung contest. Merong 34 wow. na kalaban. Ang title nun, Birit Gay Alabang. Taga Muntinlupa kasi ako, di ba? So, out of 34, ako yung nanalo. Tapos ang kinanta ko, Wow. mababa lang, If I Ain't Got You lang. Wow. Ang kalaban ko, Easy lang. Oo. Ang kinanta ng mga kalaban ko, listen, lahat birit, mga areglo. Hindi ko alam yung mga ganun. So, siguro ang nagustuhan ng judge, contestant number 1 pa ako. Ah. Di ba yun ang pinakamahirap sa contest? Oo. Pag number 1 ka, naku, mahirap to number 1. Sabi ko, Kailangan susundan lahat. first singing contest ko rin naman yun. So, ang kinanta ko, If I Ain't Got You, ang boses ko kasi, natural voice. Hindi ako yung para ba namimeki ng boss, yung parang nililiitan yung boses para maging boses babae, natural na bumubugay yung boses ko. So, siguro kaya ako nanalo that time. Tapos, yung nakalaban ko, na naging friend ko din, sabi niya, gusto mong pumasok ng comedy bar? Ah, doon Sabi na. niya sa akin. Sabi ko, sige, pwede naman. Kasi wala akong ginagawa, di ba? Hindi ako nag-aaral eh. Kaya sabi niya, sama ka, sinama niya ako sa comedy bar. Saan to? Sa sa Bikutan. Likutan. Yung mga maliliit na bars pa lang, yung mga pang nag-i-start. So, yun, siguro tumagal ako doon ng 1 year, tapos nawala ulit, tapos babalik na naman ako ng comedy bar. Kasi, nung bumalik ako, merong isang bar na, parang nood-nood lang ako. Tapos sabi nung mga piso ko, baka nakanta ka? Pinakanta ako. Tapos, after ko bumaba ako ng stage, kinukuha ko, gusto mo mag-work dito? Wow, ino-offeran Oo, na. in-offer. Lagi may offer. Halimbawa, pag pupunta ako ng mga bars. Tapos yun, tumuloy, ulit, comedy bar ako ulit. Pero singer lang talaga ako. Kasi hindi ako machika. After nun, nag-stop ako ulit. Tapos ko nun, 21 years old, sabi ko, ano naman nangyayari sa buhay ko? 21 na ako, wala pa ako nararating. Tapos, may isang ulit comedy ba na nagbukas. Ngayon, sabing gano'n ng kapatid, punta ka, kanta ka lang. Pinakanta ako ulit. Same. Pagkatapos ko kumanta, gusto mo mag-work dito? Sige po. Tapos nun, si Hernan, yung kapatid kong bading, kaibigan niya si Chad Kinis. Ayun. Si Chad Kinis, minimake-upan niya. Si Chad kailangan ng singer para sa The Library Comedy Bar. Alam mo yung The Library? Sa Makati ba? Hindi, sa Maynila to. Ito yung mga institution ng comedy bar sa Pilipinas. Kilala to ng mga kaedad ko. The Library Comedy Bar. Ngayon, kailangan niya ng singer. Sabi ni nung kapatid ko, yung kapatid ko kumakanta, kunin mo. Tapos bading din yun. Oo. So, Tas after doon ako nag-start mag-The Library. Kasi, hindi rin ako nanalo sa contest na yun, lang siya, runner-up lang ako. Pero ang sabi ng may-ari, na-announce na yung winner, talo ako. Pinakit ako ng office. Sabi sa akin ganun, alam mo, hindi ko makakalimutan sinabi niya sa akin yun. Sabi sa akin ni Mamu Andrew Darial, yung may-ari ng The Library, sabi niya, alam mo, kumukuha ako ng talunan. Lahat sila talunan. Pero lahat sila nandito, lahat sila nag-boom. Sabi sa akin gano'n, sabi, parang, hindi ko alam compliment ba yun? Oo, compliment yun. Kumbaga parang tuturuan niya ako eh. Yeah, nakita yung potential sa'yo. May potential. At saka ni Tito Danny, silang dalawa. After nun, napasok ako ng punchline dahil kailangan ng punchline laugh line. Kailangan ni Miss O. Ni Miss O, yung kasama. Yes. Kailangan ni Miss O ng talent para sa punchline. Magkakilala na kayo ni Miss Hindi Ono? pa kami magkakilala. Hindi pa? Okay. Di, pagpasok ko ng punchline, tinanong niya yung isang pumasok na ako kasi kailangan ng talent. Sabi nga ni Miss O, okay ba yung kasama? Si Tita Jegs naman to ng Showbiz Update ni Papa O. Si Jegs Chanel. Sabi nga nun, okay ba yung pumasok sa'yo? Okay siya. Matuturuan. Kasi nga di ba ako tumitsika. Pero kung kantahan, lalaban ako ng kantahan kung gusto niyo ng kantahan. Tapos nun, punchline laugh line na. Tapos ang Nakapasok tagal na na nun. Ilang years doon? Nakapasok ako ng punchline laugh line 2016 Okay. Hanggang na nagsara. hanggang nagsara na nung pandemic. Oo. Yun. Tapos, doon na kayo nag-usap-usap nga na
mag-vlog tayo. Hindi, nung ganyan. nag-pandemic na, di Oo ba? nga. Nung nag-pandemic, kailangan ng gagawin. Kailangan namin kumita ng pera. Kasi ang nanay ko, nakadepende naman kahit papaano sa kinikita namin. Yung kapatid ko, wala ring events, wala ring makeup kasi, di ba? Ano yun, celebrity makeup artist siya. So, wala ring taping, lagi nakalakin. Basta masalimuot yung pandemic Yung na time naging na blessing. Masalimuot na naging blessing. Kasi, dati, ang TF ko nung wala pang vlog, mababa lang. Ngayon, tumaas-taas kahit paano. Kasi nakikilala ka na ng tao, di ba? Yeah, may pangalan na. Yes, may pangalan na. Oo, ang ganda na ganun yung nangyari nga. Yes. Tapos, ngayon, so kung hindi ka nag-vlog, hindi ka kumakanta, ano naman ang hobbies ni Tonton? Naku, alam mo, panlalaki, nag-ML ako. Oh, video games. 1 year pa lang naman ako naglalaro, pero yun. Tapos kung hindi naman nagaganon, nanonood ng mga singers, yung mga kumakanta ba? Sa TikTok kasi, di ba, lagi kang ganun-ganun ka lang. Nakakaaliw kasi, di mo papansin, 3 hours ka lang nagaganon. Oo. Di ba, 2 hours, hindi ka ba ganun? Ano din, minsan mga 2 hours gano'n. Di ba? Di ba, parang di mo papansin, Ang alas dami 6 mo na. nang napanood. Ang dami mo na napanood. Yun ang habis ko. Nakakapagbasa ka pa rin. Hindi na. Yun ngayon gusto kong Hindi na, ibalik. oo. May gusto kong palabas kasi nasa siya, Prime Video, yung The Wheel of Time. Hindi ko alam. Dikinat na siya, book siya, di ba? Ngayon, sabi ko, hindi na siya ipoproduce ulit ng Prime. Sabi ko, paano na? Hindi ko na alam yung storya. Kailangan ko magbasa ulit. Kailangan ko bilhin yung series nung books Oo. na yun. Mahilig ka sa gano'n, no? Yung films or Oo, series mahilig na ako sa books. series talaga. Kaya Harry Yung Potter. adaptation, mga Oo. ganyan. Hindi ka nahilig sa mga Hunger Games, kaya... Ay, nabasa ko na Ayun, yun din. Kasi yun yung mga panahon na yun, di ba? Oo, yun nga. Yan. Magkaidaran nga tayo eh. So, ayun. And, as a Taurus ka, di ba? Oo. Would you say na para kang, prime example ng Taurus person? Hindi naman. Hindi eh. Sabi nga nila yung mga Taurus daw walang talent. Yung parang hindi sila kumakanta. Parang talaga. Oo, hindi naman. Best friend ko, Taurus. Tapos Kumakanta sobrang rin? siya, parang jack of all trades. Ang dami niyang pwedeng okay. gawin. Oo. Ganon. So, feel ko hindi naman ganon. Hindi ako ganun. Si Kuya Chad ang ganun. Taurus si Kuya Chad. Si Chad Kinis. Lahat din kaya niyang gawin. Pag nag-focus siya, kailangan ma-master ko to. Ganun siya. Ako hindi. Basta alam ko na. Okay na yan. Kaya hindi ko siya ma-master. Okay lang ako. Parang lang, flowing ka Oh, lang. yes. Ganon. Pero ikaw, ano naman ang goals mo? Kasi alam ko, di ba, may kotse ka na ngayon. Congratulations. Pangatlong car ko na si Snow. Wow. Nakabili ako ng kotse nung nag-punchline ako. Wow. Kasi di ba si Iyamina, yung friend natin na komedyante rin, lagi niya ako sinasama. Tsaka si Wakikiray, sinasama nila ako sa racket. Si MC Lassie, sinasama ako. Si Chad. Marami nagsasama sa akin sa show. Kasi nga, konti lang ako kumakanta sa punchline that time. So, ang racket, sa amin lang nagpapasa na singers. Kailangan ng singer na ganito, kailangan ng singer na ganyan. Lagi kami kasama, nakaipon ako. Wow. Siguro, 1 taon pa lang sa punchline, nagkaroon ako ng kotse. Wow, ang galing. Okay. At saka magaling din ako mag-ipon. Oo. Buti magaling ka rin nga mag-ipon kasi Magaling hindi din lahat ako sa pera. ganon. Oo. Tapos ano ba yung goals mo ngayon? Gusto kong magkabahay. Kasi, di ba, nakakabili-bili na ako ng may tatak na bag, may tatak na tsinela, sapatos, alas, nakakabili na kahit papano. Gusto ko magkabahay. Yun yung goal. Yun na yung ultimate goal. Kasi sabi ng mama ko na, sana naman magkaroon tayo ng sariling bahay. Kasi mahal din ng renta namin. Kulang-kulang 30 din, di ba? Oo. Kung ibabayad mo nga naman sa bahay. Di ba? Kaya sa mga may dyan, Gusto mo mag-sponsor? hindi, ayoko. ano ba sponsor. yun? Mayroon pang sponsor eh. Pag nakarinig ka ng sponsor, parang may yun, di ba? Sabihin lang, naku, ni-sponsor lang ng bahay yan, hindi ka panaghanapan. Maganda pa rin nung Sariling talaga. sariling sikap pa din. So ano yung mga kinakawayan mo? Wala. Sabi ko lang baka may mga alam kayong mura. Recommend. Comment down below. At saka, di ba, pag sinabi mo, naku, papasponsor na naman si Tonton, para ako talaga yan. Saan bang area gusto mong tumira? Kahit mga south, mga sa amin sa Muntinlupa, Doon marami. Kasi din. Para ang malapit. mahal ng bahay ngayon, no? Oo Ilang nga. milyon. Tsaka gusto mo ba malapit sa family mo? Sa mom Sana, mo? pero ang work ko kasi QC. Oo nga. So, Di yung ba? balik-balik. Diyos ko, ang Skyway magkano, ang gasolina magkano. Oo. Lahat mahal. Kailangan kong kwentahin. Oo. Tapos,
mapupunta lang sa mga Oo. Ayoko magsalita. Wag na yan. Wag na. Na lang, advice mo na lang para sa mga taong gusto din comedy bar, ganyan. Unang-una, dapat pag nag-comedy bar ka, dapat may talent ka, magaling ka, pero malaking bagay din na marunong ka makisama. Kasi alam ko hindi ako yung pinakamagaling kumanta. Alam ko hindi rin ako yung pinakamagaling magpatawa. Pero alam ko kung paano ako makisama. Alam ko kung paano sila pakikibagayan. Inaalam ko kasi yung ugali ng isang tao. Itong gusto niyan. So, medyo pagka people pleaser ako. Pero pag close na tayo, parang, naiinis nga sila sa akin kasi ako din yung taong hindi pala reply. Halimbawa, nag-chat ka ngayon. Ko yun, lolong press kong ganyan. Di, may binasa na ako. Sa isip ko, sasagutin ko na yon. Pero mamaya ka na masasagot ulit yun. Doon sila galit sa akin minsan. Pero yung sabi mo nga, relationship with people. Oo, yun ang goal. Important. Yun ang advice ko sa inyo. Kung gusto nyo, dapat magaling kayo makisama sa mga katrabaho nyo. Ayan. Yes. Thank you so much, Tonton. Sobrang malaking bagay yun. Oh. Kasi di ba may magaling na masama yung ugali? Di ba? Paano yung camaraderie ng grupo kung may ugali ka? So, dapat lahat okay ka. Goods ka sa lahat. Totoo. And ma-apply naman natin yan sa kahit anong trabaho din, di ba? Na dapat yes. Hindi lang ka. siguro sa amin yun, no? Oo, para sa lahat yun yan. Kung saan man, magandang advice yan. Yes. Magaling makisama. Parang kang teddy bear nga eh. Alam mo yun? Very parang cute and cuddly. Ganon. So, thank you so much, Tonton. Thank you. Tapos na. Tapos na! Next naman natin, Yes. si Miss O.